Sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yun, hindi ang International Criminal Court na Hague. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang lumalabas ang totoo sa mga nangyayari. Sa loob at labas ng ating bansa, may mga ilang tao ang nakakapansin ng mga galawan ng gobyerno at diskarte at pamamaraan ni Duterte sa nangyaring ito. Noon pa man ay magaling na ang pag-iisip ng Pangulong Duterte pagdating sa politika, na kahit matanda na ito ay matalas pa rin ang pag-iisip nito sa mangyayari. Ano ang mga pamamaraang ito na hindi napapansin ng mga umaatake sa kanila? Natila ba napaghandaan na ito at naisip niya na mangyayari ito sa kanilang pamilya? Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ito ang binitawang pahayag ng Pangulong Marcos sa nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa. Na tila ba mangyayari ulit ang ginawa ng kanyang ama na mag-martial law dahil sa pangyayaring naganap sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, na marami dito ang hindi sumang-ayon sa ginawa ng Pangulong Marcos na ibigay ang dating Pangulong Duterte sa ibang lahi. Na maraming taga-suporta ang nagalit sa ginawa ng gobyerno, ang pagtalikod ng gobyerno sa sariling korte ng Pilipinas ay nakaapekto. Ang kawalan ng pagtitiwala sa leader ng ating bansa, mga maling nakikita na patuloy na tinututukan ng mamamayang Pilipino sa administrasyong ito. Habang tumatagal ay patuloy nating nakikita ang resulta ng pamumuno ng administrasyong ito at pagkakaiba ng pamumuno ng administrasyong Duterte, na marami ang nadismaya sa gobyernong ito, na inakala ng lahat na magtutuloy-tuloy ang pagbabagong ginawa ng administrasyong Duterte, na ayaw ng iilan sa pamumuno nito. Na halos ang lahat ng mga galit at ayaw sa pamumuno nito ay magkokonektado rin sa mga makakaliwang grupo na isinusuka na ng taong bayan na ngayon ay kaalyado na ngayon ng gobyerno. Ginagamit nila ang gobyernong ito upang tanggalin ang mga Duterte sa politika na matagal ng banta sa kanilang plano at layunin na hawakan ang gobyernong ito at pamunuan. Ang planong pagdakip kay Duterte ng ICC ay napagtagumpayan nila. Kasunod nito ang pagpapatalsik sa vice-presidente na inaabangan ng lahat. Ang mga kalaban at taga-suporta ng administrasyong ito, isa lang ang hinding-hindi nila makuha-kuha ang tiwala ng nakararaming Pilipino na gusto ang tapang at tunay na malasakit ng gobyerno na may aksyon sa pamumuno ni Duterte. Hindi mo masisisi ang taong bayan kung hinahanap nila ang ganitong klaseng presidente na may alam sa mga batas, na nagbigay ng tunay na pagbabago, na ngayon ay kabaliktaran na ang nangyayari sa administrasyong ito. Kung iyong mapapansin, ang administrasyong ito ang ginagamit nila upang magkubli sa mga pagpaplano sa hinaharap ng bansang ito, nakikita naman natin ang ibang mga politiko ay sumusobra sa kapangyarihan, abusado, natatapalan ng pera. Walang takot at lantaran sa korupsyon. Nakikita naman natin at napapanood ninyo anong klaseng mga politiko ang nasa likod ng gobyerno ni Marcos.